Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ay lalapit sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Bago po natin tanggapin yung mensahe ng Panginoon, samahan po ninyo ako sa pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Isa pa po sa umpisa. Sa Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian. Isa pa po. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kaluwalhatian. At gamitin sa inyong kaluwalhatian. Hallelujah. Glory, hallelujah. Aming Ama, sa mga oras na ito, salamat po sapagkat meron kaming panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na ibinibigay po ninyo sa amin. Salamat sapagkat ang lahat ng bagay na nasa sa amin, ang lahat ng bagay na ninanasa namin, ang lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay. Salamat sapagkat hawak ninyo itong lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Hinihiling po namin, Panginoon, na punuin po ninyo yung bawat isa sa amin. Tanggapin po namin ang inyong salita. Kayo po yung mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, lalapit ko po sa inyo yung mga kapatid ko na nakakapanood ng live na ito. Hinihiling ko, Panginoon, kumilos kayo sa puso at isipan ng bawat isa. Hindi ko man po maipaliwanag ng maayos sa aking kakayahan, Lord, kayo po yung magpapaliwanag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Hinihiling ko yung pagsama po ninyo sa umaga namin na ito, na bago namin simulan yung araw na ito, punuin kami sa pamamagitan ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Lord, kayo lamang po yung maitaas, maparangalan. Gawin lamang po ninyo kung tuntungan ninyong pagpapala sa umaga na ito. Ito po aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Isang mapagpalang umaga po muli sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Nandito po tayo sa Doropate sa UAE. Tayo po ay nagpapastor dito po sa UAE sa lugar po ng Ajman. At purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin dyan sa Pilipinas. Dako po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng awit. Psalms chapter 16 verse 8. Nakita niyo na po ba? Psalms chapter 16 verse 8. Pasensya na po kayo, medyo pakat po ako yung pagsasalita ko ngayon. Psalms chapter 16 verse 8. Sabi po diyan, Panginoon, palagi ko kayong iniisip, at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Mga kapatid, ulitin ko. Panginoon, palagi ko kayong iniisip, at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Mga kapatid, alam na alam natin kung sino yung nagsulat nito. Ang nagsulat po nito ay si Haring David. Amen po. At yung pagkakataon na ito, ipinapakita ni Haring David at ipinapahayag niya kung paanong ang Diyos ay naging naging tagapagtayo. At meron siyang kakayahan, meron magandang sa English po, basahin po natin. Psalms 16 verse 8. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Amen. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, isang bagay yung katiyakan kung gusto nating magtagumpay sa buhay. Ano yun? Depend unto God. I have set sa King James po, may nabanggit dyan na maganda eh. Tingnan niyo po. Sabi sa verse 8, I have set the Lord always. Sa NIV po kasi, yung eyes yung ginamit, yung titingin siya sa Panginoon. Pero dito sa King James, ano yung sinabi niya? I have set the Lord always before me. Tatandaan po natin, yung nagsasalita na ito, si Haring David. Si Haring David ay isang matagumpay na hari. At yung kanyang pakikipaglaban, karaniwan kasi, nagiging basihan ng mga tao sa pakikipaglaban sa mundo. Ang karaniwan ay kapag merong gulo, may pangyayari na hindi maganda. Halimbawa, nung bata-bata po ako, kapag may gulo, mas marami, mas malakas yung loob mo. Bakit? Sapagkat marami kang kasama eh. Pagka nag-iisa ka naman, medyo kinakabahan ka. Pero pagka marami kang kaibigan at napunta ka sa isang lugar, medyo nakataas yung noo mo. Bakit? Kasi alam mo na marami kang kasama, marami magtatanggol sa iyo. Amen. At even in financial things, kapag mas marami kang laman ng bulsa mo, o mas marami kang ipon, mas marami kang pera, pagka nagkasakit ka, ang gusto mo kaagad, private. Ayaw mo ng parang allergy ka sa public hospital. Kapag meron kang resources, kung ano yung kakayahan ng resources mo, dun ka bumabase. Sapagkat yun yung alam mong kaya mong gawin. Amen. Na kakasunod po tayo. Amen po. At kapag naman, kung minsan, kahit sa pagtatrabaho, dahil sa alam mo, yung kaya mong gawin,
O alam mo yung meron kang inaasahan sa trabaho. Nagkakaroon ang isang tao, nagkakaroon siya ng nakadepende siya kung ano yung alam niyang nakakatulong sa kanya. Now, puntahan po natin si Haring David. Si Haring David, tingnan po natin sa 2 Samuel. Chapter 23, verses 8. Siguro, dyan na lang po natin, sabi niya dyan? Ito ang mga matatapang na tauhan ni David. Mga kapatid, si Haring David ay may mga matatapang na tauhan. Si Beshebet na taga Takemon ang nangunguna sa 3 na matatapang na tauhan ni David. Meron siyang 3 matatapang na tauhan. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng 800 tao sa pamamagitan ng sibat niya. Mga kapatid, matindi po ito, no? 800 na katao napatay noong tauhan ni David sa pamamagitan ng kanyang sibat. At meron pa siyang 2 pang magagaling na sa 3 na 'yon. Doon na lang po muna tayo. Yun na lang po muna yung pag-usapan natin. Meron siyang 3 na bantay. At yung mga bantay niya na 'yon, magagaling. Kaya nga yung pagkakataon nito, mga kapatid, maaaring si David, kaya niyang dumipende na lang doon sa kasama niya. O hindi, malakas itong kasama ko, sigurado hindi kami matatalo sa digmaan. Ang kaisipan po kasi ng tao, kung ano yung meron ka. Kaya nga kapag mas malapit ka kay mayor, di ba? Mas malakas yung loob mo. O mas malapit ka sa pastor, mas malakas yung loob mo. Pagbibigyan yung mga gusto mo. Mas malapit ka sa kapitan, siguradong mangyayari yung kagustuhan ko. Bakit? Malapit ako sa kapitan. At pwedeng magkaroon ng ganong kaisipan si Haring David. Pero ano yung sinasabi niya? Ano yung sinasabi niya? Kahit na meron siyang pwede ng tigapagtanggol, yung balikan po natin sa aklat ng mga awit, Psalms 16:8. Ano po yung binanggit niya dyan? Pero ito pa rin yung sinasabi ni Haring David. Tingnan po ninyo. I have set the Lord always before me. Mga kapatid, meron kang karapatan na iset ang Diyos before you. Amen? Na sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, even though meron tayong resources o wala, merong tutulong sa iyo o wala, you have to set the Lord. Sabihin natin sa sarili natin, I have set the Lord always before me. Hindi sometimes. Na kapag walang-wala ka na, at saka mo pa na maiisipan, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Hindi po ba tayo pwedeng lumapit sa Panginoon habang alam natin, nakakayanin natin? Sasabihin naman natin, lahat na lambas sa Panginoon natin iaasa. Mga kapatid, yun naman talaga yung tama. Na ang lahat ay alam nating nakabase sa Panginoon. Pero hindi lahat, yung Panginoon yung inaasahan mo. O inaiaasa mo lahat sa Panginoon. Pati pagsubo ng, parang lang po yan Pati pagsubo ng, meron nga kasabihan yung mga matatanda, kapag yung isang estudyante ay tatamad-tamad, ano gusto mo? Isusubo na lang sa'yo lahat. Meron tayong kakayahan. Kaya nga, si Haring David, naunawaan niya, para hindi ka makilos sa buhay mo, para hindi makilos yung ating pananampalataya, para hindi makilos yung ating kalalagayan bilang isang tao, Set
the Lord always before you, before me. Nauunahin natin na ang Panginoon ay nariyan. Na alam natin na kapag meron kang gagawin, meron kang magiging decision sa buhay, I have set the Lord before me. Na hindi ka magdidesisyon, na hindi tayo magkakaroon ng isang bagay na ikikilos na hindi yung Diyos yung alam nating kikilos para sa atin. Kaya nga napakapalad natin, mga kapatid. Ano? Na binigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman na sa lahat ng pagkakataon, alam po ninyo, may mga times na dumadating sa buhay ng isang Kristiyano or kahit sa side ko po, dumadating kung minsan na we are frustrated doon sa nangyayari sa buhay natin. Amen po. Dahil alam mo sa sarili mo, what I can do. Lagi mong tinatanong yung sarili mo, ano ba yung meron akong talento? Ano ba yung kaya kong gawin para ma-solve yung problema? Yung problema ko. At bandang huli, maiisipan mo, sandali lang, lahat na, ginagawa ko na. Nakapagtapos ka ng college, no? Meron kang degree, pero bakit hindi maganda yung kalalagayan ng pamilya mo? Bakit sa halip na magkaroon tayo ng resources, lalo pa tayo nababaon sa utang? Ano? At karaniwan, dahil sa alam natin, hindi, may pinag-aralan ako, may pinagtapusan ako, alam ko, magkakaroon ako ng mas magandang trabaho. Alam po ba ninyo na ako po ay hindi po nakapagtapos ng college. At hindi rin po ako, pagkatapos ko po gumraduate ng high school, dumiretso na po ako sa Bible school. At pagkatapos po noon, marami pong mga nangyari hanggang sa makarating po ako ng ibang bansa. Ngayong nasa ibang bansa na po ako, alam po ba ninyo na yung blessing na ibinibigay sa amin ng Panginoon kung minsan? Ano? Kaya, napapasalamat kami sa Panginoon. Alam, nung mga time na naranasan po namin, alam po ninyo, naranasan ko po na in 3 months hindi po kami nagkakaroon ng income o ng sahod. At palagi akong umiisip ng paraan, Lord, ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung paraan na kailangan kong gawin para ma-provide yung mga pangangailangan ng pamilya ko? Para magawa ko yung ganito, para makatagpos kami. No? Alam po ninyo, hindi po lahat ng nasa abroad ay nasa magandang kalagayan. May mga pagkakataon na dumadaan din talaga sa pagliliglig, bilang mananampalataya. At isang bagay yung itinuro ng Panginoon sa amin. Kaya kahit na ang daming dumadaan na mga pagsubok ng mga nakaraan sa pamilya namin, isa lang yung palagi kong sinasagot. Matatapos din yan. I have set the Lord always before me, because He is my right hand, and I shall not be moved. Na kapag kahit na nililiglig tayo ng sitwasyon, hindi ka makikilos. Bakit? Isinet mo yung Panginoon before you. Kaya kapag ang Panginoon yung nasa unahan, na habang lumalakad kayong dalawa, ang Panginoon yung nasa una, alam po ninyo, parang isang bata yan na nasa swimming pool. Hindi niya abot yung pinaka-flooring ng swimming pool. Ano yung pinaka-the best niya na gawin? Kumapit siya sa balikat nung tatay niya o yung
mas nakakaabot noong flooring nung sa swimming pool. At habang nandun siya, nakakapit lang siya, sumasabay lang siya kung saan pupunta yung kinakapitan niya. Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. Kung ayaw nating makilos, ayaw natin na magpagewang-gewang sa ating pananampalataya, set the Lord before you. Amen po. Balik po tayo sa kwento ko. At pagkatapos nung mga nagdaan na yon, na ilang beses na nangyari po na naging ganun yung setup, palagi po kaming walang sahod. Alam po ninyo, in almost 1 year, naranasan lang po namin padalan kami ng salary. Alam po ninyo kung ilang beses lang. Nasa 3 beses lang po yata. From January up to September, parang 3 beses lang kaming pinadalan ng salary. Anyway, naibigay naman po lahat. Pero ang problema nga lang, yung mga penalties kapag meron po kayong mga utang, let's say credit card, ganyan, ay talaga pong masakit-sakit sa ulo. Po. Kaya po, nung time din na iyon, lagi ako nag-iisip sa sarili ko, ano yung dapat kong gawin. May mga time na sinasabi ko sa sarili ko, hindi, sige, mag-a-apply ako na mag-a-apply. But, hindi nagiging successful. Mag-a-apply ako, matatanggap ako sa trabaho, pero ito na naman, magdadalawang isip na naman ako umalis sa company kahit hindi nagpapasahod. Hanggang sa nag-decide ako na talagang mag-resign na, umalis na sa company kasi dumadating na sa punto na pati yung panggatas ng baby namin, hindi ko po maisip kung ano. At yun yung time na alam ko sa sarili ko, I don't have anything. Ano yung magagawa natin kapag nalaman natin sa sarili natin na walang-wala ka? Ano yung gagawin natin? Kakapit tayo sa Panginoon. At nung time na kumakapit kami sa Panginoon, mga kapatid, maniwala po kayo sa akin. Ibang klase yung Panginoon pagka nalagpasan natin yung problema. At nakikita ng mga kapatiran, alam po ninyo, minsan hindi po nila purihin ang Panginoon sapagkat kung minsan hindi nila nahahalata na hindi naman po kami sumasahod. Hindi po nila nahahalata. Bakit? You have to set the Lord before you. Na alam mo na kahit na nililiglig ka ng alon, meron kang kinakapitan. Amen po. At hindi dahil meron kang resources katulad ni Haring David. Hindi dahil meron siyang resources, hindi dahil meron magbibigay ng love gift sa kanya. Kaya mga pastor, po. Hindi dahil merong alam natin na may kapatiran na pwede tayong lapitan. Hindi dahil na meron kang kaibigan na pwede mong lapitan. Hindi dahil meron kang anak na pwedeng magpadala sa'yo at magtrabaho para sa'yo. Hindi dahil sa meron mas marami tayong miyembro. Mas malaki yung income ng church. No, hindi po. Hindi dahil doon kung bakit nananatili kang matatag. Kundi dahil nananatili kang matatag dahil nakakapit ka sa Panginoon. At you set the Lord always before you. Kaya nga mga kapatid, ulit-ulit kung walang sawang binabanggit ito, na kinakailangan na ang Panginoon lagi yung nasa unahan natin. Na kahit na meron o wala ka, ang Panginoon ang nasa unahan. Kaya nga, ngayon, mas nare-realize namin, meron ka man o wala, napakahalaga na ang Panginoon yung nauuna sa iyo. Marami kasi mga Kristiyano ngayon, huwag po tayong masasaktan. Inuuna lang yung Panginoon kapag mayroong pagsubok na pinagdadaanan. Inuuna lang yung Panginoon kapag meron ng problema na kinakaharap. Inuuna lang yung Panginoon kapag meron ng nararamdaman. But si Haring David, napakaganda ng example na ibinibigay niya sa atin.
Ano yun? Kahit na napakaraming nakapaligid sa kanya na malalakas, na pwedeng magtanggol sa kanya, ano yung nasa sa puso ni Haring David? I have set the Lord before me, because He is my right hand, and I shall not be moved. Kaya, naging paraan para maging matagumpay siya. Ano yon? Dahil nasa unahan niya yung Panginoon. Hindi niya sinabi sa sarili niya, hindi, mas magaling ako, mas malakas ako, kaya ako, meron akong mga tauhan na mas malakas, kaya magiging matagumpay ako, hindi ako matitinag, no. Hindi mo pwedeng sabihin na napakarami kong pera, napakarami kong sasakyan, napakarami kong lupain, kaya hindi ako matitinag. Mga kapatid, merong viral na viral ngayon. Ano? Siguro mga kabataan, alam na alam po nila yun, yung merong naghiwalayan na mag-boyfriend. Parang hindi matitinag, ano po. Pero kayang matinag, mga kapatid. At yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin sa umaga na ito. If you have something to hold, ano? Kung meron tayong pinanghahawakan, o meron kang gustong hawakan, at hindi naman yung Panginoon yung iniisip na natin na nasa ating unahan, mga kapatid, mag-isip po tayo. Mag-isip po tayo. Isang napakagandang halimbawa. Hindi na po ako magbabanggit ng maraming talata. Hindi ko na rin po papagkahabain. Ano po. Isang bagay yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa umaga na ito. Mga kapatid, ilang beses natin i-reject ang Diyos kapag meron ka. Ilang beses natin i-reject ang Diyos kapag meron tayong nalalapitan. Ilang beses nating i-reject ang Diyos kapag punong-puno yung wallet mo ng salapi. Ilang beses nating i-reject yung Panginoon kapag alam nating merong tutulong sa atin. Ilang beses nating i-reject yung Panginoon kapag alam nating nandiyadyaan na yung mga pangangailangan natin. Ilang beses nating hindi iniisip na nasa harapan natin yung Panginoon at sumakay lang sa Kanya. Ilang beses na paulit-ulit nating nagagawang i-reject yung Panginoon sa pamamagitan dahil sa mga resource. Alam po ninyo, naalala ko noong nabanggit ng Pastor Joseph sa isang preaching niya. Nung nanonood po ako one time ng kanyang live revival po, yata niya yan nabanggit. No? Sabi niya, kaya kung minsan mas natutuwa siya kapag salat o yung kulang kayo. Bakit? Kasi kapag kulang ka, umaasa ka sa Panginoon. Kapag walang-wala ka, lagi yung Panginoon yung niluluhuran mo. Kapag meron tayo, iba na yung ating iniisip. Hindi, kaya na yan. I have something to give. I have something to use. Hindi, kaya na yan. Ganun po kasi yung karakter natin minsan. Sapagkat meron tayong kakayahan, iniisip na, hindi, kakayanin na yan. Okay na yan. Meron ako dito. At si Haring David, mga kapatid, napakaganda nung halimbawang ipinakita niya sa atin. Na kahit na meron siyang tagapagtanggol, meron siyang kayamanan, meron siya ng maraming bagay sa mundo. Ano yan? Ano yung sinabi niya? I have set the Lord always, hindi po sometimes, always before me. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat sa umaga na ito, isang patunay na inuna natin siya nung nakinig tayo ng kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo nga po yung manalangin.
Hallelujah. Aming Ama, sa mga oras na ito, salamat sapagkat patuloy na pinapatunayan niyo sa amin. Either meron kami o wala, kayo yung aming priority, kayo yung aming sandigan. Wala kaming ibang dapat asahan, kundi ang inyong kalakasan, ang inyong presensya. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa mga oras na ito, nihiling po namin ang patuloy na kalakasan ibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, samahan po ninyo kami. Maging kagalakan po sa amin ang bawat ikikilos namin sa araw na ito. Maging kalugod-lugod nawa ito sa inyo. Lord, ang araw na ito iniaalay namin sa inyo. Kayo lamang po yung maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Hiniling din po namin, Panginoon, na tumimo sa aming puso't isipan inyong mga salita na naihayag sa umaga na ito. Maraming salamat po. Inaangkin namin ang patuloy pagkilos ninyo. Purihin po kayo, dakilain. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin na magpasasalamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be all the glory po, mga kapatid. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon.